Maligayang panonood po karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang thriller fantasy movie na may pamagat na Perfume, The Story of a Murderer. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ng isang palengke ng isda sa Paris kung saan ang isang buntis na tendera ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Ang lahat ng kanyang 5 naunang sanggol ay namatay nang ipinanganak niya ito. Kaya ipinapalagay niyang patay na rin ang isang ito. Hindi nagtagal ay itinulak niya ang sanggol sa isang tumpok ng mga natitirang isda bago bumalik sa trabaho. Gayunpaman, sa sandaling naamoy ng sanggol ang nakakatakot na amoy mula sa palengke ay umiiyak siya ng malakas. Narinig siya ng mga tao sa palengke at agad nilang inakusahan ang babae na nagtangkang patayin ang kanyang sanggol. Sinubukan niyang tumakas ngunit agad siyang nahuli at pinatay. Pagkatapos, ang sanggol ay ipinadala sa isang orphanage na pinamamahalaan ng isang babae na nagngangalang Madame Gilliard. Lumipas ang mga taon at ngayon ang sanggol ay 5 taong gulang na pinangalanang Jane Baptiste Grenoy. Siya ay may kakaibang talent karekap na isang superior olfactory sense na nagpapahintulot sa kanya na makilala ang anumang pabango. Maaring matukoy ni Jean ang mga hayop, prutas, bagay sa pamamagitan lamang ng kanilang amoy kahit na sila ay nasa malayo. Nang nag-13 gulang na siya, ay ibinenta ni Madame Gilliard si Jean sa isang tannery sa halagang 5 quid. Masaya ang matandang babae na kumita siya ng malaki, ngunit ang kaligayahang ito ay hindi nagtagal at pinatay ng mag-asawang magnanakaw si Madame Gilliard sa kanyang pag-uwi. Sa kabilang banda karekap, si Jean ay naging isang apprentice ng isang kahindik-hindik na lalaki na nagngangalang Grimal. Mahirap ang buhay sa lugar na ito dahil ang mga manggagawa ay kailangang magtrabaho ng 12 oras kada araw. Ngunit napatunayan ni Jean na matatag siya at patuloy na gumagawa ng buong determinasyon. Pagkatapos ng ilang taon sa lugar na ito, sa wakas ay pinahintulutan ni Grimal si Jean bilang isang errand boy. Dinala niya ang batang lalaki sa lungsod at pumunta sa bawat tindahan upang maghatid ng supply. Habang naglalakad si Jean sa masikip na kalye, ay hinahayaan niyang masipsip ng kanyang ilong ang lahat ng mga bagong amoy. Siya ay nabighani sa dami ng amoy kahit mabango man o hindi. Pagkaraan ng ilang sandali ay kailangang dumalo si Grimal sa isang meeting sa isa sa mga tindahan. Kaya naiwan si Jean na mag-isa. Sinamantala ng binata ang pagkakataong ito at hinayaan siyang gabayan siya ng kanyang ilong patungo sa isang kalapit na tindahan ng pabango. Puno ito ng mga customer na naroon para bumili ng bago at usong pabango na tinatawag na Amor at Psyche. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naabala si Jean sa pinakamatamis na pabango na naamoy niya. Agad siyang nabighani at hinabol ang pinanggalingan ng amoy. Natuklasan ni Jean na nagmula ito sa isang magandang babae na may pulang buhok na nagbebenta ng mga plum. Sinusubaybayan niya ang kanyang body scent at kalaunan ay natagpuan siya sa isang iskinita na nakaupo sa isang mesa. Umuslit si Jean sa likod ng babae at sinimulang tangayin ang amoy nito. Maya-maya ay biglang humarap sa kanya ang babae at sa takot ay sisigaw na sana ito pero sakto namang tinakpan ni Jean ang bibig niya. Narinig niyang may paparating sa lugar kaya kinaladkad niya ang babae sa madilim na lugar. Maya-maya ay may dumaan na magkasintahan at hinihintay sila ni Jean na makaalis. Pagkaalis nila ay binitawan niya ang babae ngunit natuklasan niya na hindi niya ito sinasadyang napatay. Sa halip na matakot sa ginawa niya ay sinimulan ni Jean na amuyin ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa na parang matakaw na hayop. Ngunit sa paglipas ng mga minuto, ang bangkay ay nagsisimulang mawalan ng body scent na nagtulak sa binata sa isang pagdurusa sa pag-iisip. Nang gabing iyon sa tannery, ay pinarusahan ni Grimal si Jean dahil sa pagtakbo niya. Ngunit walang pakialam ang ating bida karekap habang iniisip ang pabango ng katawan ng babae. Nagpasya siya na ang kanyang layunin sa buhay ay makahanap ng isang paraan upang mapanatili ang pabango ng isang tao magpakailanman. Sa ibang lugar karekap, sa Paris, ang dating bantog na perfumer na si Giuseppe Baldini ay nagdadalamhati sa kakulangan ng mga kliyente. Mula nang gawin ng kanyang karibal ang Amor at Psyche, ay wala nang pumupunta sa kanyang tindahan. Si Giuseppe ay desperadong sinusubukang alamin ang formula ng Amor at Psyche sa pagtatangkang bumuting muli ang kanyang negosyo. Pero kahit anong amoy niya ay hindi niya matukoy ang lahat ng sangkap. Ngunit nag-iba ang lahat nang dumating si Jean sa pagawaan ni Baldini isang gabi na may dalang kargamento ng balat ng hayop mula sa tannery. Agad siyang namangha sa lahat ng sangkap at amoy at sa katunayan ay masasabi natin na si Baldini ay nag-ieksperimento ng Amor at Psyche na pabango. Ipinaalam ni Jean kay Baldini kung ano ang mga sangkap na nawawalan niya at kahit na nagboluntaryo na gawin ito sa lugar ay malinaw na nag-aalinlangan si Baldini tungkol sa kanyang sinabi, ngunit binigyan
binigyan pa rin siya ng pahintulot. Pagkatapos, ang binata ay nagsimulang paghaluin ang ilang mga sangkap na hindi pinapansin ang lahat ng tradisyonal na pamamaraan. Yes, we're done. Nang matapos siya, ay nabigla si Baldini nang matuklasan na ang walang karanasan na batang ito mula sa tannery ay perpektong muling nilikha ang Amor at Psyche sa isang iglap lang. Kaya, kinabukasan, ay binili ni Baldini si Jean kay Grimal na masayang tinanggap ang malaking halaga ng pera. Ang malaki at kahindik-hindik na lalaki ay dumiretso sa isang tavern at nalasing. Gayunpaman, habang pauwi siya, ay may kakaibang nangyari. Naglalakad si Grimal sa isang tulay na may paparating na karawahe mula sa kabilang panig. Pilit niyang iniiwasan ito, ngunit nadula siya at nalaglag sa semento sa ibaba. Ang isang walang malay na Grimal pagkatapos ay nahulog sa isang kalapit na ilog na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Samantala, nagsimulang magtrabaho si Jean bilang apprentice ni Baldini na natutunan ang lahat tungkol sa bagong trade na ito. Gumagawa siya ng iba't ibang magagandang pabango na nagtulak sa tindahan ni Baldini na sumikat muli. Pagkatapos ay itinuro ng batikang master kay Jean na ang bawat magandang pabango ay gawa sa 12 nota. Ngunit, ang isang tunay na kaakit-akit ay may 13 diwa na nangingibabaw sa lahat. Kinabukasan ay tinuruan ni Baldini si Jean kung paano i-extract ang essence ng mga rosas sa pamamagitan ng pagpapakulo at pagpapalapot sa mga ito sa tamang temperatura. Ang binata ay labis na humanga sa buong prosesong ito kaya nagsimula siyang mag-eksperimento sa kanyang sarili. Siya ay kumuha ng mga random na bagay mula sa kalye tulad ng mga bakal na tanikala, isang horseshoe at maging ang alagang pusa ng kanyang amo. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga ito sa loob ng aparato ng pabango at umaasa na makuha ang kanilang scent. Kinaumagahan ay nagising si Baldini sa napakalakas na ingay na nagmumula sa workshop. Nagmamadali siyang pumunta doon at natuklasan si Jean na nagkaroon ng breakdown. Inakusahan siya ng bata na nagsisinungaling dahil hindi makuha ng kanyang sistema ang amoy ng mga bagay tulad ng mga metal. Hindi makapaniwala si Baldini na sinusubukan ng kanyang apprentice na makuha ang amoy ng mga bagay na hindi dapat maaamoy. Nang suriin ni Baldini ang loob ng makina, ay natakot siya nang matuklasan niyang inilagay din ni Jean ang kanyang pusa. Sinisigawan niya ang binata at sinasabi sa kanya na hindi niya maalis ang amoy ng isang buhay na nilalang. Ngunit, ang pagpapahayag na ito ay nagpabigla kay Jean at bigla siyang nahimatay doon. Sa sumunod na araw karekap, ay nagkasakit si Jean kaya't siya ay nakaratay. Sinisikap ni Baldini ang kanyang makakaya na pagalingin siya ngunit walang resulta. Sa kanyang higaan, ay tinanong ni Jean ang kanyang master kung may iba pa bang paraan upang kunin ang isang scent maliban sa distillation. Sinabi sa kanya ni Baldini ang tungkol sa enfleurage, isang pamamaraan na ginagamit lamang sa lungsod ng Grasse. Ang impormasyong ito karekap ay agad na bumuhay kay Jean at sa loob ng ilang araw, siya ay naging malusog muli. Nais na niya ngayong maglakbay sa Grasse at malaman ang tungkol sa bagong pamamaraan. Ang problema lang ay kakailanganin ni Jean ng tamang papeles para makakuha ng apprentice paper sa lungsod na iyon. Sa kabutihang palad ay pumayag si Baldini na gawin ang mga papel na ito kapalit ng 100 bagong formula ng pabango. Walang pakialam si Jean at binibigkas niya ang daang-daang bagong potion mula sa kanyang memorya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mga papel at tumungo palabas ng Paris. Nang maglaon ay makikita natin si Baldini karekap na natutulog hawak ang kanyang bagong formula. Siya ay lubos na masaya ngunit nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Ang bahay ni Baldini ay biglang gumuho at napatay siya kasama ang kanyang pamilya sa oras na iyon. Sa pagpunta ng ating bida karekap sa Grasse, sa wakas ay natuklasan ni Jean ang kanayunan na lubos na nagpapabuti sa kanyang kalooban. Siya ay nagpasya na kumuha ng mas mahabang ruta at naglakbay sa mga bundok upang panatilihing sariwa ang kanyang paghinga. Sa kalaunan ay umakyat siya sa tuktok ng isang burol at sumilong sa loob ng isang kuweba. Dito, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay isa lang ang naaamoy niya, ang bango ng mga bato. Pagkatapos, ay nanatili siya doon ng ilang taon. Ngunit ang mga panaginip tungkol sa babaeng Plum ay patuloy na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Sa puntong ito karekap, ay lumabas si Jean. Hinugasan niya ang kanyang katawan sa ulan at gumawa ng isang pagbabago sa buhay. Hindi niya naaamoy ang kanyang amoy na karaniwang nagpaparamdam sa kanya na parang walang kwentang tao. Sa sandaling ito, ay nanunumpa siya na patunayan niya sa mundo na siya ay isang
isang pambihirang tao. Kasunod nito ay bumalik si Jean sa kalsada at patuloy na naglalakad ng ilang araw. Malapit na niyang marating ang grass nang bigla siyang nakaamoy ng nakakamangha na pabango na mas maganda pa kaysa babaeng Plum kanina. Maya-maya ay may dumaan na karwahe at natuklasan niya na ang pabango ay pagmamay-ari ng isang magandang babae na nagngangalang Laura. Tuwang-tuwa siya at tumakbo si Jean patungong grass at sinundan ang amoy ng babae hanggang sa nakarating siya sa kanyang mansyon. Pumasok siya sa loob ng hardin at pinagmamasdan si Laura mula sa malayo na desperadong sinusubukan na makalapit sa abot ng kanyang makakaya. Gayunpaman, ang kanyang romantikong oras ay naputol nang pinapasok si Laura ng kanyang ama na si Antoine Rishi. Kinabukasan ay nagsimulang magtrabaho si Jean sa isang tindahan ng pabango kung saan natutunan niya ang sining ng Enflorage. Siya ay nasa ilalim ng pangangasiwa ni Madame Arnolfi at ng kanyang kasintahan na si Dominic Drought. Ang proseso ay binubuo ng pagpindot sa mga bulaklak sa taba ng hayop at pagpapakulo sa mga ito sa isang malaking lalagyan upang kunin ang kanilang scents. Isang gabi ay nagpasya si Jean na kumuha ng isang prostitute, ngunit sa halip na pasayahin ang gabi ay pilit niyang hinihimas ang ulo nito gamit ang isang kahoy na hawakan. Pagkatapos ay pinaslang niya ang babae at pinutol ang kanyang buhok, tinakpan ang kanyang buong katawan ng taba ng hayop at pagkatapos ay binalot ito sa isang peraso ng tela. Pagkalipas ng ilang oras ay kinamot ni Jean ang taba at inilagay ito sa isang komplikadong proseso at sa wakas ay na-extract niya ang scent ng tao. Sobrang nasiyahan siya at inilagay ni Jean ang pabango na ito sa unang bote at nagpaplanong hanapin ang lahat ng tamang mga note para sa perpektong pabango. Sa pagdaan ng mga buwan ay nagsimulang pumili si Jean ng mga babae, kadalasang bata at magaganda, nakahanga-hanga rin ng amoy. Pinapatay niya ang mga ito at inuulit ang proseso ng fat unwrap upang kunin ang kanilang mga body scents. Isa-isa ay nagawa niyang tapusin ang 12 na pabango sa kanyang koleksyon. Gentlemen, that we ask for support from Paris. Paris won't be smarter than A collector. Pinaghalo ni Jean ang lahat ng mga potion na ito at lumikha ng isang scent masterpiece. Napakalakas nito dahil nang hindi sinasadyang naamoy ito ni Drought ay nagpabago ito sa kanyang pagiging agresibong tao tungo sa isang napakamasunuri na tao. Sobrang nasisiyahan si Jean sa kanyang mga natuklasan, ngunit kailangan pa rin niya ang ika-13 nota. Pinili niya ang perpektong biktima para dito, ang maganda at halos ethereal na babae na si Laura. Gayunpaman, alam din ng kanyang ama na si Antoine Rishi na may totoong madilim na nangyayari sa grass. Ayaw niyang ang kanyang anak na babae ang susunod na biktima ng misteryosong serial killer. Kaya, isang umaga ay inayos ni Rishi ang kanilang mga gamit at lumabas ng bayan kasama ang kanyang anak na babae. Inaasahan niyang linlangin ang serial killer sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang walang laman na karwahe sa kabilang direksyon. Sa lahat ng oras, siya at si Laura ay naglalakbay sakay ng kabayo patungo sa isang liblib na monasteryo. Sa kasamaang palad para sa kanya ay nasent agad ng ilong ni Jean na humihina ang body scent ni Laura. Kaya, inimpake din niya ang kanyang mga gamit at sinimulang subaybayan ang kanyang amoy upang mahanap ang eksaktong kinaroroonan ng babae. Sa grass ay aksidenteng nabunot ng isang asong kalye ang isang piraso ng buhok mula sa tirahan ni Jean. Napansin ito ni Drought na patuloy na naguhukay at hindi nagtagal ay natagpuan ang lahat ng damit at buhok ng mga patay na babae. Maya-maya ay dumating si Rishi at Laura sa isang malayong inn at inupahan ang lahat ng kwarto. Pumili si Rishi ng isang silid na walang bintana at ikinulong ang kanyang anak na babae para sa gabi. Ngunit hindi nito napigilan si Jean na subaybayan ang kanyang body scent at kalaunan ay pumasok siya sa silid. Pagkatapos ay ninakaw niya ang susi mula doon at sa wakas ay naabot si Laura. Kinaumagahan ay sinuri ni Rishi ang kanyang anak na babae at sa sobrang takot niya ay nalaman niya na patay na ang kanyang nag-iisang anak. Samantala, si Jean ay nasa malapit na kagubatan kung saan mabilis niyang natapos ang pagkuha ng esensya ni Laura. Idinagdag niya ito sa iba pang 12 pabango at sa wakas ay lumikha ng kanyang panghuli at kaakit-akit na perfume. Pagkatapos, ang isang nasasabik na Jean ay nagpatuloy sa pagsinghot, ngunit siya ay biglang napalibutan ng mga pulis. On your feet! Hands in the air! Nahanap na nila ang lahat ng mga ebidensya para isakdal siya sa pagpatay ng kanyang mga biktima. Agad na inaresto siya, ngunit nagawa niyang itago ang perfume sa kanyang bulsa. Makalipas ang ilang linggo, ay iharap si Jean sa isang pampublikong seremonya sa harap ng mga mamamayan ng Grass. Isang council lord at isang grupo ng mga gwardya ang nagpakita upang kaladkarin siya
palabas ng kanyang selda. Ngunit habang papalapit sila ay binuksan niya ang bote ng pabango na may malisyosong plano sa kanyang isip. Ang eksena ay biglang lumipat ilang sandali at makikita natin karekap si Jean na dumating sa seremonya na nakasuot ng mamahaling velvet na damit. Naglagay din siya ng ilang patak ng kanyang nakakaakit na pabango sa kanyang leeg. Nang maamoy siya ng mga tao sa malapit ay napaluhod sila at namangha sa presensya niya. Naglalakad si Jean sa entablado kung saan dapat siyang ibitay sa publiko. Pero napakamakapangyarihan ng kanyang perfume kaya agad siyang idineklara ng berdugo na inosente. It's innocent. Kasunod nito karekap ay naglagay si Jean ng pabango sa isang panyo at sinimulang iwagayway ito para kumalat ang amoy. Ang buong pulutong ay nahulog sa isang estado ng ganap na euphoria kaya't ang obispo ay nagpahayag na si Jean ay talagang isang anghel. This is an angel! Ang tanging hindi nakakaamoy dito ay si Rishi na nasa balkonahing hindi pa naaabot ng pabango. Kasunod nito karekap ay pinalipad ni Jean ang kanyang panyo sa hangin at hindi nagtagal ay dumapo ito sa gitna ng karamihan. Nagiging sanhi ito ng pagkawalan ng isip ng lahat at ang lahat ng mga tao ay nagsimulang magsagawa ng isang malaking orgy. Iniisip din ni Jean ang kanyang sarili sa babaeng kaakit-akit at napagtanto niya na hindi pa niya nakikilala ang tunay na pag-ibig. Sa sandaling ito karekap ay hinarap ni Rishi si Jean at handang tapusin ang seremonya ng mag-isa. Ngunit naabutan din siya ng kapangyarihan ng pabango at napaluhod at tinawag si Jean na kanyang anak. Forgive me, my son. Makalipas ang ilang oras karekap ay nagising ang mga taong bayan at nalulula sa kahihiyan. Si Jean ay hindi na nila matagpuan at si Drought ay inaresto sa kanyang lugar dahil ang mga damit at buhok ay natagpuan sa kanyang tindahan. Siya ay pinahirapan sa loob ng 14 na oras at kalaunan ay pinilit na aminin ang krimen na hindi niya nagawa. Samantala, bumalik si Jean sa mabaho at pangit na palengke ng isda sa Paris kung saan siya ay pinanganak. Siya ay naabutan ng kalungkutan at alam na ang kanyang buong buhay ay walang pag-ibig. Huminto si Jean sa gitna ng kalsada at ibinuhos sa ulo niya ang buong bote ng pabango. Ang bango ay napakalakas kaya naging dahilan ito para sumugod ang mga taga roon sa kanya. Sila ay nakatambak sa ibabaw ng kanyang katawan at kinain siya. An angel. I love you. Kinaumagahan, ang tanging natitira kay Jean ay ang kanyang damit at isang patak ng pabango. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!